Akala ng iba ang langis na nakukuha mula sa ilalim ng lupa ay gasolina na agad. Pero hindi. Iyon ay krudong langis. At ang petroleum ay malawak na termino na kinabibilangan ng crude oil, natural gas, at pati na rin synthetic fuels. Kaya ano ang nangyayari pagkatapos makuha ang krudong langis? Ipinapadala ito sa isang matangkad na tore na tinatawag na distillation column kung saan pinapainit ito hanggang sa 700 Fahrenheit. Diyan nagsisimula ang pagbabagong anyo. Unang umaakyat ay ang liquefied gas, tulad ng ginagamit sa mga propane tank sa bahay. Sumunod ay ang gasolina na inilalagay natin sa ating mga sasakyan. Pagkatapos ay kerosene na ginagamit bilang jet fuel. Sumusunod ang diesel para sa mga truck at bus. Pagkatapos ay heavy fuel oil na ginagamit ng mga barko at pabrika. Sa ibaba niyon ay lubricating oil na pwedeng gawing langis ng makina o kahit plastic. At sa pinakailalim ay asphalt na ginagamit sa pag-aaspalto ng mga kalsada. Nakakamangha, di ba? Mula sa isang bariles ng makapal at itim na likido, nakakakuha tayo ng libu-libong produktong ginagamit natin araw-araw. Kaya sa susunod na magpakarga ka ng gasolina o maglakad sa bagong kalsada, tandaan mong nagsimula lahat ito bilang krudong langis na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dumaan sa isang kamangha-manghang paglalakbay para marating ang iyong pang-araw-araw na buhay. Ang tubo na hawak ng manggagawa ay isang piston rod na ginagamit para magbomba ng langis. Sa kaunting pagpindot lang, sumisirit palabas ang krudong langis. Ginagamit ng pamamaraang ito ang negatibong presyon sa loob ng tubo para masipsip ang mababaw na langis. Simple lang ito, at karaniwang ginagamit pa rin sa maliliit na low-tech na operasyon. Ang mga trabahong ganito ay hindi masyadong mahirap. Ang mga kolektor ng langis sa mga maliliit na pagawaan ay hindi nangangailangan ng malaking katawan o mabibigat na buhat. Pero ang mga oil driller, ibang usapan yan. Ang trabaho nila ay matindi at mabilis ang takbo. Bawat drill pipe ay may habang 33 talampakan at may bigat na mahigit 600 libra. May mga manggagawa pa na kailangang umakyat ng mataas sa ere para ikabit ang mga tubo. Kapag nakakabit na, gumagamit sila ng mabibigat na kasangkapan tulad ng casing tongs o chain wrenches para higpitan ang lahat. Isang maliit na pagkakamali lang, pwedeng madurog ang iyong mga daliri. At kapag nagbubutas ng balon, pwedeng maging magulo ang lahat. Maaaring biglang sumirit palabas ang drilling fluid o kahit ang langis mismo mula sa tubo. Bukod pa rito, ang krudong langis ay madalas naglalabas ng nakalalasong at madaling magliyab na mga gas tulad ng hydrogen sulfide at methane. Kaya ang mga oil rig ay may flame pipe na nakasindi ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Ito ay naroon para sunugin ang mga mapanganib na gas bago pa ito maipon at maging delikado.